tayo. Give thanks to the heart. Give thanks. Sige. Give thanks. Alam na rin kayo. Kailangan na yung gitar sa dito. Give thanks. Oh, awitin natin lahat. Ready, go! Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sino hindi pa nakakalam nun? Alam niyo na lahat? Ha? Alam na. Karangan niya. Oh, gitarahan niya kasi biglang pumasok, biglang taas kasi kanina. Gitara. Ano, sir? Ilakas-lakas niya kasi parang hindi ko narinig kaya tinatanong ko kung alam mo hindi. Yung hindi makabasa, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Diba? Give a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Good. Yung sumunod, ang salita ng Diyos. Alam din natin yan, di ba? Ang salita, speech. Okay, ready, go! Ang salita ng Diyos ay mayaman. Waring hindot belas na tunay. Kung sasaliksikin araw-araw, may kakamping lugod ang buhay. Kailangan ang salita ng Diyos ay may tinig. Lunas sa kaluluwang may hangin. Kung natulungan sa pagdahis, may pusong sigaw sa langit.
We are one in the bond of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. Let us praise Jesus Christ the Son. Praise Him now for the work He done. Let us join our hands, let the world may know we are one in the bond of love. Repeat one. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. One. Pag ginagawa pero ulit-ulitin na lang natin. Yan, ano pang ulitin natin? Love. Lord, so dear around us, Lord, my Christ, the same His ways. From what years and long have found us, free our hearts to faith and praise. Run as Jesus, run as starry, for the leading of His Number 3, kayo lang. Bukan natin ang 3-1 at 3-7-0. Okay, 3-7-0. I-compare natin yan sa 1-1-1 kung alin ang magaling matutunan. Ano? Handa kayo? 3-7-0. Spirit divine, lead Lord. Spirit divine, love and compress, and make this house thy home. Okay, baba natin ito. Spirit divine, kaya yan, dalawang linya lang yan. Okay? Spirit divine, love and the prayers, and make this house thy home. Descend with all thy gracious powers, oh come, great Spirit, come. Okay, sundan natin ang mga naman. Spirit divine, ready, go. Spirit divine, love and the prayers, and make this house thy home. Descend with all thy gracious powers, oh come, great Spirit, come. Come as the lighter as we give our emptiness and woe. And let us in those paths of life whereon the righteous goes. Sama, 3. Come as the fire and burns our hearts. Pwede? O subukan natin ang 1-1-1. 1-1-1. Tingnan natin ang mas alam natin. 1-1-1. Ulitin ko pakinggan niyo po ang alam natin ha. Spirit of mercy, truth and love, oh shed thy influence from above, and still bright.
One more. One more. Salsa. 3, kayo lang. Yan lang yung gamit nyo, hinta, paus natin. Yung ibang nagsisiksikan dyan, pwede tayo rito para hindi mahulog ang ating muna ng ating barko. Makaitanit tayo, dyan yung iba. Okay, bigyan natin siya ng type D. Sino pang welcome natin dito? Mga kasamahan natin. So, let's prepare. Lahat po tayo sa glory of the highest, and peace is equal on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, the Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Mercy at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ. With the Holy Spirit. With the glory of God the Father. Amen. Page 34. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Almighty God, of this day open the way of eternal life.
the promised gift of your Holy Spirit, share abroad this gift throughout the world by the preaching of the gospel, that it may reach to the ends of the earth. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. You love your people and have given us the words of eternal life. Magsiupo po tayo at makinig sa unang basa. Ang pagbasa ay mula sa mga gawa, kabanata 2, nagsisimula sa 1 talata. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nakatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy aguno ng malakas na hangin, at napuno nito ang buhay na pinaroroonan nila. May nakita silang huwari, mga dilang apoy na lumabas sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan roon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Ela, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Lydia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw na Libya na sakop ng Cyrene. Hymn 370. 370. 3:7. Spirit divine, attend our prayers, and make this house thy home. Listen with thy gracious heart, oh, come, great Spirit, come. Come as the light to us reveal, our empty lands and home. And lead us in the propitious way. Let our whole soul honoring be, through our Redeemer's name. Come as the dove and spread thy wings, the wings of peaceful love. And let the church on earth become, waves as the church above. Spirit divine, attend our prayers, make all those worlds thy home. Peace and with all thy gracious heart, oh, come, great Spirit, come. Magsiupo po tayo para sa pangalan. Ating tatlong.
di isa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit di isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain. Ngunit di isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu. Para sa ikabubuti ng lahat, sa isa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. At sa isa ay ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kapapadaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. At sa iba naman, ang magpahayag, ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang kaibigan. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan ng may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Magsitayo tayo at awitin natin ang next song, ang salita ng Diyos dito sa ating ang salita ng Diyos ay Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Juan, Kabanata 7, nag-uumpisa sa 19 na talata. Pinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil tatakot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, sinagitan niya ang kanyang mga kamay at kanyang mga daliliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan at sinabi,
tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Nagsiyo po ba tayo? Bago ang mensahe ngayong hapon ay may mga announcement. Isa, yung binabanggit nating seminar tungkol sa gender sensitivity ay magaganap sa 21, June 21 at 28. Kaya nanayaan tayo lahat na mag-attend sa seminar na yun. At ang pangalawang pag-uusapan dyan ay yung needs analysis. Pag-aralan natin kung anong pangangailangan natin dito sa kongregasyon ito para alam natin din ang gagawin natin sa susunod na mga taon. Ito ay katanggap na mga galing sa National Office kung kilala nyo si na Mrs. Jolie Tuginay, secretary yung mga ECW, at saka si na Rose o Mariaman. Sila po ang darating sa kitsan ngayon. Pangalawa po ay pinadalhan ako mula sa Bishop's Office ng tinatawag na Central Banner. Ito ang newsletter natin sa Central Diocese. Kaya meron tayong kopya para malaman natin kung anong nangyayari sa ating diocese. Na i-feature din dito ang bubuksan ng bread school sa Santa Rosa, Laguna. Kakaroon tayo ng extension ng bread school sa Santa Rosa, Laguna. Kagaya din ng St. Luke's Medical Center. At maaaring yan din ang pagtatayuan ng ating cathedral o kaya diocese office kung mabubuyan. Kaya ito ibibigay ko sa mga secretary, bigay ko kaya dita para sa ating na ito. At ngayon din, pinalalahanan tayo sa ating apportionment bilang isang bahagi ng mas malaking pamilya, pero ito yung mga bahagi din sa paglago at programa ng diocesan na family nito. Kaya bibigay ko ito sa treasurer, bibigay kay Nona, para ating makalimutan. Meron pang ibang announcement na kailangan natin alamin. Alam ko pong pumunta ang karamihan ng ating mga kasamahan sa Tanay ba? Tanay at Sibilia, Tanay dahil sa namatayan ng isang katubayan. At bahagi ng ating outreach yan. Alam ko malakas ang ating pagkakaisa dito. Kaya sa lahat ng bagay, may sakit, may mamatay, may nangangailangan, ay pumupunta tayo. Si Senior Warden at saka yung kasama natin ay napunta doon sa lugar na yun at ipakita rin ang ating pagkikisa sa mga nangangailangan na nandoon ng ating mas malaking pamilya. Papasalamat din tayo, napatuloy ang ating trabaho dito at unti-unting nag-improve ang ating pinoconstruct na simbahan. Isa ang pintura at nawa ay matatapos din ang extension ng ito para maumpisahan natin ang upilahan ng mga bata ating grade school. Kung nakahanda ko lahat ang ating kubita at mga gamit dyan ay subukan natin umpisahan ang ating upilahan ng school. Pakaibang project, waterworks, siyempre kailangan nating kubita. Meron tayong kumusta yung project niya? May padala natin ang estimate at saka mga kailangan sa diocese at nawa ay maumpisahan din ang pagpaplano mas malayo pang plano, long range program para sa ating mission dito sa Heritage Region. Meron pang ibang balita. Igisa rin tayo sa pagpapasalamat ng pamilya Bukat sa Panginoon, patuloy na pagpapagaling niya
mag-offer sila ng Thanksgiving at itigsarin tayo sa kanila. Pumalitan ng pag-aalay ng ating panalangin at pag-aalay ng ating mga kamay. Any more announcement? Meron ba? Meron bang welcome ng mga bagong dating? Na-welcome natin din sa iyo kanina? Kasama natin? Okay. Meron kayo bang nahalata sa set-up ng simbahan? Kaya ng kulay, o kaya mga reading? Meron kayo bang nahalata sa mga readings natin o kaya nahabit natin? Mga paulit-ulit na salita. Sa kulay, hindi nyo makita ang kulay. Hindi nyo nakita yung pagbabago. O, kita nyo ito. Pula. Oo, kulay dugo. Saka ito. Ba? Yung ginagamit ng pari, nagbago yung kulay. O may kalapati at ano kaya? Ha? Yan ay dila sana ng parang dila ng apoy. Sapagkat ngayon ay Pentecost. O akong Pentecost, anong maalala natin agad? Sa tatlong persona ng Diyos, ano maalala natin? Ano? Ang banal na Espiritu. Pag narinig niyo agad yung Pentecost, di ba yung iba siguro, narinig mong Pentecostal churches, di ba? Pentecost yan, simbahan ng Pentecost yan. Ha? At tayo rin ay nagiging bahagi dyan kasi tayo rin ay simbahan ng Pentecost. Ano kaya ibig sabihin kasi ng Pentecost? No? Pag Pentecost ang pinag-usapan natin ang tatlong persona ng Panginoon. At kaya ang nabanggit natin bakit ito ay red. Narinig nyo ba yung nabasa kanina? Tatlong readings natin pinag-uusapan ang banal na Espiritu. Ang ginamit natin kanina, nag-uupisa ng Spirit Divine, Espiritu. Dahil ngayon ay Pentecost, at nakikiisa tayo sa pamilya ng Panginoon sa buong mundo na nagdiriwang at nag-alala sa mga gawain ng Espiritu Santo. Ang kulay na white ay ginagamit din, white daw, ay ginagamit din sa nasimbolo ng Espiritu. Puti, dahil sa, ang sinisimbolo ng puti? Palilisan, purity, yes. Kasi ang puti, di ba? Ay siyang bumaba. Nung binibigyan si Jesus ay may karapating bumaba. Kulay puti. At naman sa Ebanghelyo, mayroong nangyari ang walang pagbasa, no? Na ang mga disipulo, lang sa Ebanghelyo, no? Ang mga disipulo nagkatipon-tipon, natatakot sila. Sabi nila, huliin tayo, tayong susunod na huliin ng mga sundalo. Tapos na sa Jesus, na hinuli nila at pinapatay. Ngayon tayo naman, takot na takot sila kasi patay na yan sa kanilang leader. Wala na. At bibig sa kanila, mamumul sa kanila. Mamaya, dumating si Jesus, sa takot nila ay pinit na din yung sintuan. Upload. Sabi ng Panginoon, kapayapaan, nawa ang sa kanila. Kapayapaan. Ang ating dasal. At dahil dyan, pagkatapos ng encuentro ng mga disipulong takot na takot sa nabuhay mo ng Panginoon, siyempre kung makita mo yan na nabuhay mo rin, nandiyan yung pag-asa. No? At sinabi pang kapayapaan ang tumayo. Pagkatapos ng kapayapaan, ang sinabi ay sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay na sa inyo ng kapangyarihan para may pagpatuloy nyo ang ating gawain. Kaya ang Espiritu ay sumisimbolo ng power, kapangyarihan. Kapangyarihan upang ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Sa unang pagbasa, on the day of Pentecost, sabi ng English,
They were all gathered in one place. Sa isang lugar. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire, kaya ng tila ng apoy, kasi nasabi natin dito, that separated and came to rest of them, each of them. Kung makita ito yung lugar, mayroong tila ng apoy na dumapo sa lahat ng ating mga ulo. Yan ay simbolo ng Spirito, Spirit Divine, symbol of power. Anong nangyari? And they began to speak in tongues. Nung bumaba ng Spirito sa bawat isa sa kanila, nagsimulan ng magsalita. Salita ito salita, may intindihan yan. Salita ang nag-usapan natin. At dumako sila sa iba't ibang lugar, pumunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang magandang balita tungkol sa Panginoon. Kaya ang Pentecost ay sinasabi na birthday ng simbahan. Birthday, bakit? Yan ang umpisa ang paglaro ng simbahan dahil sa pangyarihan ng Espiritu Santo na dumako sa mga disipulo at sila ay pumunta sa iba't ibang lugar. Kung maaalala nyo yung Tower of Babel, sino mga hindi na nakaka-unawa sa kwento ng Tower of Babel? Sa lumang tipan naman ito. Nasabi dito sa sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, there are different kinds of gifts but the same Spirit, isang Spirito. There are different kinds of services, maraming klase ng paglilingkod, but the same Lord, isang Panginoon. There are different kinds of working, but the same God who works all of them in all men, sa lahat ng tao. Kaya, now each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Huwag natin kaligtaan yung for the common good, para sa kabutihan ng lahat, o para sa kapakanan ng lahat. Kaya sabi dito, ang mga halimbawa nito ay what is given the gift of healing, ang gagamot. To another, the gift of miraculous powers, gumagawa ng kababalaghan. To another, prophecy. To another, the distinguishing between spirits. To another, the speaking of different kinds of tongues. To another, the interpretation and self-control. Yan ay bunga ng kaloob ng Espiritu. At kung nasa sa atin yan, ay alam natin na kasama natin ang Espiritu sa ating paglilingkod o sa ating buhay. Sa Ebanghelyo naman, ay binanggit ng ating Panginoong Hesus sa takot na takot ng mga disipulo na tatanggapin nila ang Espiritu. At ito ay bukal ng kanilang kapangyarihan para maipagpatuloy ang trabaho ng Panginoon. Alam natin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin mula pa sa umpisa, the beginning of creation. At ang Espiritu ng Panginoon ang gumabay sa mga hari, sina Moises sa pagbigay ng Ten Commandments, yung mga hari, so David Solomon, yung mga propeta sa lumang tipan. At siya rin ang nandiyan kay Jesus nung si Jesus ay pinadala dito sa lupa. Nung umakyat na si Jesus, pinadala naman ang Espiritu Santo upang gabayan tayo habang hinihintay natin ang paghukom ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay panahon ng Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang gumagabay sa ating lahat habang hinihintay natin ang tinatawag natin Judgment Day. Ten Commandments hanggang sa huling prophet, si Malakay. God as Savior, nung pinadala niya ang kanyang anak para ituro ang daan, ang katotohanan at ang patungong buhay. God as Sanctifier, ang nagbibigay ng kabanalan sa atin nung wala na si Jesus at pinadala ang Espiritu at nandyan na tayo sa panahon na ito. Panahon ng Espiritu na gumagabay sa atin
habang hinihintay natin ang huling araw natin. Kaya huwag nating kalimutan ang presensya ng Espiritu sa ating buhay. Titanic pa. Yung sobrang Titanic pa. Pati si Ever, marunong umawit ng bahagi ng sobrang yung Titanic, no? Pero yan ay yung bangunan ng magandang awit. Kaya ang hari yan, nagpadala ng isang relo ng watch sa composer na yun, sa manunod na yun, ng awit na yun. At itinago ng composer na yan, ang relo yan, ang relo. Pagkatapos, nung birthday niya, ay dala-dala niya yung relo, pinalabas. At yung isang kaibigan niya naman ay lumaro sa kanyang birthday. Nakita ng kaibigan niya, na-recognize niya kaagad, na hindi basta-basta ordinary na relo yan. Ordinary relo. Pero yung composer niya, nakala niya kung ano yun, ordinary, kaya ilagay na sa lamesa. Sabi ng kaibigan niya, hindi ba nakaalam yung kalagahan ng relo yan Sabi niya, ano, bakit hindi ko alam? Bigay mo nga sa akin. Sabi ng kaibigan niya, binigay ng composer. Pagkuha ng composer, mayroon silang button na push at nabuksan ang likod ng relo. Nabuksan. At nakita din ng magandang art na nagpapakita sa portrait ng composer na yun. Na hindi alam ng composer. Sabi niya, makita mo ba ito? Oh, oo nga, hindi ko alam yan Pakita mo ito, billion-billion ito. Galing sa hari yan. Sabi niya, oo nga. Sa ilang taon na nakabusa lang sa akin yan, ay iniwangan ko lang sa lanisa, hindi ko alam. Ang gusto kong pahawatin dito ay yung presensya ng Espiritu minsan, pinabaliwala natin. Pero nandyan niya sa atin. Siya ang nag-uudyok sa atin, nagagawa tayo ng mga mabuti. Siya ang nag-uudyok sa atin na pupunta tayo dito sa simbahan. Siya ang nag-uudyok sa atin na manalangin tayo. Siya ang nag-uudyok sa atin na gawin natin ang magandang desisyon. No? Tungkol sa buhay ng ating mga anak. Sa kredo natin, malalaman natin sa niya, we believe in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life. The Lord and Giver of life. Nagbibigay ng buhay. Kaya sa panahon na ito, ay maganda pagkakataon din na magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus, kanyang Ama, at sa kayong Espiritu Santo. Kaya kung siya nakakalimutan natin yung Espiritu dahil hindi natin nakikita at sanay na tayo sa mga nakikitang bagay. Pero huwag natin kalimutan ang presensya ng Espiritu na siya ang nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon sa atin. At kung alam natin na siya ay nandito sa tabi ko, nakikiusap sa akin, nakikinig sa aking mga panalangin, tumutulong sa akin sa aking buhay spiritual, sa simbahan, sa aking buhay ng journey of life, then masaya tayo, hindi nawawalan ng pag-asa at pananalig dahil kasama natin siya. Kaya tandaan natin, siya ay pamagi. Kagaya ng sabi ni Jesus sa atin, and lo, I will be with you, even to the close of the age. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya magsitayo tayo ngayon at buksan natin ang ating Holy Mass sa Credo at kung binabasa natin ang buod ng ating pananalig na ito, ay tandaan natin ang ibig sabihin ito. Nasa page 36 po tayo. Kaisa tayo at basahin natin, kasi natin ang buod ng ating pananalig, the summary of our faith. True God from true God, begotten and made, of one being with the Father, through whom all things were made, for us and for our salvation, He came down from heaven, with the power of the Holy Spirit, He became incarnate of the Virgin Mary, and was made man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate, He suffered death and was buried. On the third day He rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead,
Sa ating mga panalangin, magkaisa tayo at panalangin natin ng mga nangangailangan, anniversaries, at iba pang kaloob ng Panginoon sa atin. Isa din tayo sa pagpapasalamat sa paggaling ng ating mga kapatid, lalo na ng pamilya Bolitar, na gumagaling na mula sa kanilang sugat sa bilitar action. Gamitin po natin ang form 4, ang page 52, at kagaya ng ating ginagawa, kung gusto bumasa ng isang tabalangin ay babasa, iwala natin sa Panginoon at malaya tayong magdagdag ng alamang ating concern sa nakikinig na ating Panginoon. Page 52, form 4. Umpisahan ko po. In the power of the Holy Spirit and in union with Christ, let us pray to the Lord. Father, we pray for your Holy Catholic Church. Prosper its mission, and grant that we be all united in your Son's society. That all Christians may be led into the way of truth, in the unity of the Spirit, in the bond of peace, and in the righteousness of life. That you will enkindle in them the gift of your Spirit, will strengthen them in their work for the extension of your kingdom and the glory of your name. Parents, pray in growing faith, Harmony and service, sharing each other's joys and bearing one another's burden. For all in trouble, need sickness, sorrow, and all in danger. Help and comfort the lonely and bereaved, Deliver those who are in danger, the oppressed, the jobless, and the homeless. heal the sick, provide for the hungry and destitute, strengthen the weak and the aged. Keep them safe and bring them to their promised land. That rejoicing in your creation, may we serve and honor you as faithful stewards of your bounty. Grant them a share in your eternal kingdom. In the communion of all your saints, let us commend ourselves and each other and all our life to Christ our Lord. To you, O Lord our God, accept our prayers, O Lord, through the Lord of your Son, Jesus Christ, to whom with you, O Father, with the unity of the Spirit, be all love and obedience, now and forever. Amen. Punta po tayo sa may peace. Page 62. Page 62. Beloved in the Lord, we are the body of Christ. In one spirit, we were all baptized into one body.
Let us with gladness present the offerings of our life and work to the Lord. Ulitin natin ang give thanks. Habang simbolo ng ating pasalamat, kumanin our gifts together. Everlasting God, the bread, the wine, Pag-isip po natin ang Eucharistic Prayer A on page 70. Page 70. The Lord be with you. Lift up your heart. Let us give thanks to the Lord our God. Hear this writing of good our God fulfill. Always in every prayer to give thanks to you. Father Almighty, Creator of heaven and earth. Through Jesus Christ the Lord, who in fulfillment of his true promise, the Holy Spirit came down this day from heaven, lighting upon the disciples, who teach them and into all truth. Uniting people from the Pharisees of confession of one faith, and giving your church the power to serve you as a royal priesthood, and to preach the gospel unto all nations. Therefore, with angels and archangels, and with all the company of heaven, we joyfully proclaim your glory, evermore praising you and saying, the
Gracious Father, this great power is found upon the cross, and offering himself to be in his guilty, on the night he was handed over to suffering and death, our Lord Jesus Christ took bread, and when he had given thanks to you, he broke it, and gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body which is given to you. Do this for the remembrance." After supper, he took a cup of wine, and when he had given thanks, he gave it to them and said, "Drink this, all of you. This is my body of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this for the remembrance." Therefore, we proclaim the mystery of faith. After tayo, sumunod na tatlong paragraph. We celebrate the memorial of the dead of the Father. Jesus sacrificed for grace and thanksgiving. We all in his death, resurrection, the Holy Food, and drink of the Lord and the sanctify us also, that we may faithfully receive his holy sacrament, and surely we can believe in all sacrifices, and at the last day we can have all our sins, even the glory of the eternal in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory shows Almighty Father, now and forever. Page 112, awitin po natin ang ano namin. Kasi po natin sabay-sabay ang panalangin na matatagpuan natin sa baba ng Lord's Prayer sa page 112. Lahat pa tayo. Lord, we ask you to deliver us from evil and to grant peace in our time. In your mercy, keep us from sin and save from anxiety as we await in joyful hope the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Awitin po natin ang Lamb of God. Take us away, Sins of the world, the sins of the world. have mercy on us. Have mercy on us. O Lamb of God, Lamb of God, that takest away that
Tumingin tayo saglit at iyagan natin ang ating mga sarili bago tanggapin ang kamahamahamang katawan at dugo ng ating Panginoon. We do not presume to come to your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your many great mercies. We are not worthy to gather the crumbs under your table, but in your nature always full of mercy. Grant us the gracious Lord, so to give the body of your Son into trials, and to drink his blood, that being renewed and strengthened by his risen life, we may evermore dwell in him, and he in us. Amen.
Page 118, sa bandang baba, page 118. Let us pray. Eternal God, Heavenly Father, we thank you because you have accepted us as being members of the body of your Son, Jesus Christ, and have nourished us with the sacrament of its victorious life. May we be bread broken and given for the world. May your love in us heal the wounds we have made. May your words on our lips speak peace to all people. Send us with vision and courage to love and serve your Son Jesus Christ and his brethren. So in your name we praise and glorify, now and in time to come, until all be fulfilled in your kingdom. Amen. The Pentecost blessing is found on page 132. Page 132. May God Almighty, who has enlightened the minds of the disciples by the outpouring of the Holy Spirit, bless you and give you the gifts of the Spirit forever. Amen. May He strengthen your faith and give you courage to proclaim the gospel and fulfill your hope of seeing Him face to face. Amen. May the fire which hovered over the disciples as tongues of flame burn out all evil from your hearts and make them glow with pure light. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you always. Amen. Go now to love and serve the Lord. Thanks be to God. Nakikip natin.
ano yung mag-prosper yung preschool, baka ito, extend pa natin ng isang floor. Kasi kaya ng pool ang poste natin eh. Malaki yung mga poste. Tapos yan, meron, bubungan na natin yan. Lagyan natin ng dingding. So hindi lang siya basta, ano, Wala man malakas ang dito. 1 week na mula. Shower siya parang monsoon din. Tapos din yan. Sa loob sana, pero... Ito yung preschool plan sa loob. Turahan ng mga lalaki. Sa isang iba na yung ang talong nila ito, malinis na eh. Downstairs. Ano pa rin na? Kaya so pa yung mga... Ayun siguro, tayo na sila na. Hindi pa tindero. Ano na kami, still work siya. Ay, nandok. Matapos na. May still. Nagtindo si, kana siya, kana sila. Ay, Yung gawa ng kaburin. Si Ariel. gawa na yan, kaya sa tubig lang sa amin karami. Nara? Ilan? Bago ito, ano? Ano yan? Donation na ito? Written board? Five, and 5,100. This one. Ito yung dalawang ganito, sir. Dalawang mga leaders natin dito, mga asawa.